Anong entertainment vlogger umangal kay Junvic Rimulya? Dali ka dito, Junvic. Pinalagan ng naturang Indiano ang kasinungalingan ni Junvic Rimulya na umano'y safe umano ang Pilipinas ngayon simula noong 2014. Kaya naman, ang sagot ng naturang Indiano, sorry, pero parang di nasip ang Pinas. Ang mahirap kasi dito sa gobyernong ito, puro mga sinungaling, yung mga opisyal, no? Puro panluloko sa maraming Pilipino. Kasi, alam nyo ho, wala po silang legasiya eh. Mga bupols. Pero ito, foreigner na po ang nakapansin tungkol po sa kasinungalingan ng gobyernong ito. Hindi lang po siya basta foreigner. Simula pa lang ho siya na ipinanganak, ay nandito na po yan sa Pilipinas. Baga alam na po niya talaga ang nangyayari sa ating bansa. Pero, siyempre wala siyang dugong Pilipino. Pero dito na po siya pinanganak sa ating bansa. Speaking of Junvic Rimulya, anak ng kamote si Senator Ronald Bato de la Rosa, mukhang gagayahin ang nangyayari kay former President Rodrigo Roa Duterte sa kanya na kinidnap papuntang Netherlands at pinadalhan ng napakaraming mga pulisya. Na ayon nga po kay Junvic, 10,000 umano na mga operatiba ang tutugis kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan na tayo. Ano ba kasi ang kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa? Bakit po magpadala ng ganun karami na mga operatiba? Yan po ang payag ni Junvic kagahapon. Pero ngayon, binawi ng animal. Pero hanggang magpabudol Senator de la Rosa kasi budol man yan sila. Sila man yung gumagawang ng kagaguhan sa ating bansa. Wala na daw. Tunaw na daw yung 10,000. At ang kapalit niya riyan ay subpina. Kasi nga napaso ang mga animal kagahapon naglabas na. Meron daw ICC warrant of arrest. Itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ngunit, may naglabas na statement ang ICC na wala ho silang warrant of arrest na inilabas kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero talaga yan? Mikos yan, insan. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Unahin po muna natin itong patungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi nga kagahapon, usap-usapang meron na umanong warrant of arrest laban sa naturang senador. Pakinggan natin ang balitang ito. Naghahanda ang Department of Interior and Local Government para sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa kita po yan na impormasyon, nag-issue na ng arrest warrant laban sa kanya ang International Criminal Court kaugnay sa giyera kontra droga ng dating Administrasyong Duterte. Pero sabi ng Interpol, National Central Bureau Manila, wala sila natanggap o hawak na arrest warrant. Nakatutok si Darlene Kai. Nobyembre noong nakaraang taon nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Isa si de la Rosa sa mga tinukoy ng ICC na 8 co-perpetrators sa kinakaharap na kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng drug war. Nagsilbing PNP chief ni Duterte si de la Rosa. Bago nito, naging hepe siya ng Davao City Police noong alkalde pa si Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Interior Secretary Junvic Rimulya na wala siyang hawak na impormasyon tungkol sa pag-aresto kay De La Rosa. Pero sakaling ang may lumabas ng arrest warrant, sinabi ni Rimulya na inihahanda na ng DILG ang task force na binubuo ng 10,000 miyembro para sa ilulunsad na anyay dragnet operations. Binanggit ni Rimulya na nasa Davao Region si De La Rosa.
Ang Justice Department, sinabing wala pa raw silang impormasyon ukol dito. Ayon naman kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kikilos lang sila kung may lawful order ng ilalabas ang mga otoridad. Nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa DILG at iba pang ahensya ng gobyerno. Dagdag ni Nartates, iwasang magpakalat at maniwala sa mga unverified information na kumakalat online. Ayon kay Philippine Center for Transnational Crime Executive Director Retired Major General Romeo Prestosa, walang natanggap o hawak na arrest warrant ang Interpol National Central Bureau Manila. Sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi niya makukumpirma o maitatanggi na mayroon na ngang arrest warrant. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig de la Rosa na hindi na pumasok. Antindi, no? 10,000 daw, no? Na mga operatiba ang tutugis kay Senator Bato de la Rosa. Alam niyo ho, itong bansa natin ang gulo na eh. Lalo pang ginulo ng mga hinayupak. Ano ba yung ako nagtatanong lang ako eh. Ano ba ho ang kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa ating bansa para tugisin mo ng 10,000 na operatiba? Ayan po yung pinakamalaking question dyan eh. Kung may kaso, ilabas nyo po sa publiko kung anong kasong iyan. Kasi ang hirap naman ho, na ang Pilipino magre-rely sa ibang bansa, dito sa International Criminal Court, na mali na po tayo dito kay Duterte eh. So ngayon, maliin na naman natin dito kay Bato. So kung ako naman Bato, sa katayuan niya, bakit po ako lalabas? Eh wala naman po akong kaso. Bakit po ako magpahuli sa mga to at magpadala sa ibang bansa? Eh hindi naman ako taga Netherlands. Ako ay Pilipino. Dito ako nakatira. So kung may kaso man ako, haharapin ko dito sa local court. Yan ang maliwanag dyan. Hindi ho po pwede na gaguhin ako ng mga dayuhan. Tapos na po tayo nagpasakop sa dayuhan eh. Kung meron man, eh, harapin, di ba to? Pero ang problema nga, wala ngang kaso si Bato. Yung warrant na yan ay warrant galing sa ibang bansa. Kung meron, palagay ko po meron eh. Kasi nga ho, kung wala, hindi ho, nasabihin talaga nilang wala. Pero nanindigan ng mga Remulla Brothers, meron. At bakit? Ito ha. Mantakin mo 10,000 yan. Pero hito po, umatras sila. At sabay sabi na di na daw matuloy yung 10,000 na aresto kay Senator Bato, sabi ni Junbic. Junbic, binuwag ang 10,000 katao na tutugis sana kay Senator Bato. Tangina, Senator Bato, ginawa kang ano ni Junbic, no? Ginagawa kang wanted talaga. Again, nasa ngayon, wala pong local case si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero nakapagtataka, bakit ang DILG, PNP, CIDG sa pangunguna ni Junbic Remulla ay maglalabas umano ng subpoena labang kay Senator Bato bukas. Bakit maglalabas ng subpoena? Ano pong subpoena yan? Para saan? Bakit yung subpoena si Senator Bato? Tungkol sa hindi niya pag-duty sa Senado? Hindi niyo sakop yan. PNP, CIDG. Ito, nagkaroon po ng press con itong grupo ng mga bodol. Tingnan natin. Again, it is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. I would like to make it clear that there is a complete disassociation between the ICC and the Philippines. We are not a member. However, in light of this recent conversations and rumors going around, just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way, and to debunk all the rumors that have been circulating. Sir, kasi yung kay former President Duterte, sinasabi din noon, walang arrest warrant, pero pagdating niya, inaresto, meron pala. Wala po bang ganong... Just to be clear, when I was asked if there was an arrest warrant, I had not seen one. The arrest warrant arrived at 3 a.m. 3 a.m. on, that was a Tuesday. If I'm not mistaken, that was 3 a.m. on the Tuesday, and it is implemented 9 a.m. on the same day. Putangina, tandaan mo yan, Junbic, no?
ikaw ang nagago kay Duterte. Kayo, magkapatid na Rimulya. 3 a.m. dumating, pero hindi po ninyo dinala sa local court si Duterte. Dinereksyon nyo sa Netherlands. Di ba ho? Kawalang hiyaan yung ginawa ho ninyo sa isang Pilipino. Sabihin na lang natin, hindi former president yan. Bakit hindi po ninyo dinala sa local court? Dapat dinala nyo yun. Para mapagbigyan nyo po yung karapatan ng isang Pilipino na magtawag ng abogado at i-contest yung warrant umano kasi hanggang ngayon hindi pa ho nakita ng Team Duterte yung warrant na yan eh. Nasa Netherlands na si Tatay Digong, ginagago na ng ICC. Na dapat wag nyo pong gawin yan uli kay Senator Bato kasi pag ginawa ho ninyo yan, malaking problema ho tayo. Meron ka tayong kakaharapin. Okay. So, just to be clear, okay, I have no personal knowledge of an arrest warrant. We are merely investigating the case. Sir, sorry. Isa na lang po. Sir, hindi ba para yung magiging result ng investigation nyo ay ipapadala sa ICC? We are not a part of the ICC. Finally, in conclusion, the CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not an arrest warrant, but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP. Yesterday that there's a 10,000 Teka lang. Subpoena in aid of investigation, putang ina nyo. Ginawa mong tanga si Bato dyan. Anong kaso mag-imbestiga kayo, isumpina nyo si Bato? John Beck, masyado ka ng halata. Masyado na kayong halatang mga busado kayo. May katapusan yan, tol. Talagang mag-bounce back yan sa inyo. Kayo magkakapatid ni Boyeng. Kasama kayo ni Bungbong, babaon kayo sa Kumunoy. O tingnan mo ha, tinanong siya patungkol sa 10,000 dito na operatiba. Oh. parang pagpe-prepare na. Could you tell us ano pong paghahanda sakaling lumabas nga talaga yung arrest warrant kay Senator De La Rosa? Well, as I said, there is a 10,000-man task force that, okay, let me just make it clear, okay. That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none, okay. So we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him, but not a manhunt. Okay? So, again, there is no credible information of a impending warrant of arrest from the ICC or the Interpol. This is a separate matter, only an investigation and a subpoena for him to appear before the CIDG. But Alam mo, John Beck Rimulya, kung gagawin mo yan kay Bato, manhunt operation, tapos 10,000 no, na operatibang tutugis ka ba to? Ubos yung mga operatiba mo. Ikaw, John Beck, hindi mo naranasan ng gyera. No? Wala kang alam sa digmaan. Tsaka yung mga pulis din dyan, na mga hunghang na susunod sa illegal na utos, wala rin po kayong alam sa digmaan. Wala kayong experience, alam namin yan. Pero si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang experience niyan, sobra-sobra pagdating sa digmaan. Pagpilitin talaga ho ninyo, baka po dadanak ang dugo. Ubus yung 10,000 yan. Akala mo magpatalo si Bato, anak ng kamote. Nakipaglaban na yan si Bato kung saan-saan ang digmaan sa kabundukan eh. Dahil PMA yan si Bato, John Beck Rimulya, kayo anong tanginang mga angas na to, no, mga sinungaling. Gulo lang ang gusto nila, publicity lang. Pero ang mga Pilipino ho, yung war on drugs gusto talaga natin. Kaso nga lang, nagago po na traidor ang mga Duterte ng mga Marcos. Sumasakay ang mga Marcos sa mga dilawan.
Sarap nga burahin itong mga hanayupak na to. Pero pinalagan po yan ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na yung legal team niya na si Attorney Torion. Bisaya po yung yung talumpati ni Attorney Torion. Intindihin na lang po natin. Pero bago riyan, pumalag po ang PDP Laban patungkol po diyan sa warrant issue na yan. Ito. Ikinababahala raw ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang mga ulat na umano'y warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ay kay PDP Deputy National Spokesman Ferdinand Topacio. Kung totoo man daw ito, mariin nilang kinukondena ang anilay panibagong paglapastangan sa soberanya at kasarinlan bilang isang bansa. Natili raw nakatuon ang PDP para protektahan ang karapatan ni De La Rosa at ng bawat Pilipinong lumalaban sa anilay pang-aapi, pang-aabuso ng kapangyarihan at korupsyon ng Administrasyong Marcos. Handa rin daw silang gamitin ang lahat ng paraan para gawin ito. Ayan na nga po ang nangyayari, no? Yung soberanya ng ating bansa, matagal na pong niyurakan ng gobyernong Marcos. Nagawa po nila ito kay Tatay Digong. Ako 100% gagawin muli nila ito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. May capacity silang ganyan. Kaya kung ako ba to, wag ako magkumpiyansa, di ba? Kailangan alis to 24 oras in. Yung boto mo mahalaga pa po kay mahalaga po para kay Vice President Inday Sara sa impeachment. Ang problema hanggang ngayon hindi pa rin ma-resolve. Ano ba ang sistema na dapat gagawin pag may ganitong klaseng mga senaryo o sitwasyon na warrant galing sa ICC? Di ba ho kailangan ng local court? Dapat i-assure ng gobyerno yan yung karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung walang assurance, naku Bato, ako sabi sa inyo, wala ka pa namang kaso, magtago ka na lang muna. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, kung yung local court mismo ang magsabi na Bato, may warrant ka, edi lumabas ka. Pag-usapan natin dito sa ating jurisdiction sa bansang ito, kasi si Tatay Digong, kawawa na ho, nagkamali na nga ho itong mga animal, magkakamali muli. Maliin nila muli yan para lang magagaw si Senator Bato de la Rosa. Pakinggan po natin itong talumpati po ni Attorney Torion. Patungkol lang dyan, konti lang. Narito. Ang unang balita, ni gawas kaganina, nga doon na kunoy warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa. No? Ni gawas na po ng balita nga nag-change of lawyer ang atuang pinalanggang si Tatay Digong, ni withdraw si Nicolas Kaufman. So, isip usa ka lumulupyo diri sa Davao, isip usa ka Pilipino, isip abogado nilang duha, no? Labi na sa atong kaso dito sa Korte Suprema, we have to verify. Ang ita nagpaagi, atong gi-verify kung tinuod ba gyud nga duna nay warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa. Sumaotong nadugay ko, mangayo ko ninyo og dispensa. Okay? Now, sa tinuod lang, wala gyoy klaro kung duna ba gyoy warrant of arrest na si Senator de la Rosa. Hindi daw malinaw kung may warrant. Ang amang kong gobyerno, wala po'y klaro. Dahil ang gobyerno, wala rin klaro. Ganun wala'y klaro. Ang Budol-budol. unang nagpagawas og balita nga dunay warrant si Senator Bato de la Rosa was on November of 2025. Kanhing DILG Secretary si Rimulya. Ingon niya na anak ko ni warrant, na ako no sa iyahang cellphone, na ako no siya ay kopya. Tungod niya to, tungod kay DOJ Secretary siya, subsequently he became an ombudsman. Kinsa bagoy dili mo tuo nga naa na siya ay warrant, opisyalis siya sa gobyerno. Mao ka na nga ang ilahapod nga mga pulisiya, ang DOJ musulti nga under Section 17 of 9381, ingon nila nga kung duna na'y warrant of arrest kuno, kinahanglan nga dakpon dayon ang tao
o ipadala dito sa Netherlands, sa ICC. Unsa nalay mahitabo sa atong konstitusyon? Ayan po yung ginawa nila kay Tatay Digong. Ang purpose nila, ang sabi ni Atty. Torion, sabi daw ng Department of Justice, kung may warrant of arrest, huhulihin si Senator Bato, ipadala sa Netherlands. Ito yung ginawa nila kay Tatay Digong. Unsa na lagi mahitabo sa ato sa ilahang Article 50 sa ilahang Rome Statute. Maugani na nga ang atua dinhi ato yung ipaklaro kung unsa bagay baruganan sa gobyerno. Correct. Tungod kay kung mangutana ka sa DFA, lahi pod ang ilahang proseso. Ikinahanglan kita nga duna kagyoy klaro nga pulisiya diri sa atuang nasod. Ato sigurong hangyoon isinggit dito sa gobyerno nga duna kitay klaro nga pulisiya as to how to deal with foreign warrants of arrest. Tungod kay ngano, ang ICC dili kini siya Kortes Pilipinas. Korte ni siya of last resort. Meaning, kini siya pwede lamang dunay jurisdiction kung ang atuang korte dili na Mag-function. or dili siya mo uyon or dili siya kaya na nga murender og justisya sa Pilipinas. Apan sa Pilipinas, abtik o kusgan kaayo ang atuang judicial system. Gumagana daw yung judicial system walay natin. rason ngano ang ICC mo continue mo padayon sa iyahang jurisdiction. O gani kami among tubagon ang report. Kung tinuod man ang ilahang gisulti karon sa gobyerno nga naa na gyoy waran kung tinuod na. Among hagiton, hangyoon na lang ang gobyerno to clear out or to speak to the public with truthfulness. Unsa bagyod ang inyuhang pulisiya? Shall we respect Philippine court processes? Ato bang respetuhon ang due process? Ato bang hatagan og panahon ang akusado nga duna siya'y judicial remedies diri sa Pilipinas? Kay kung musulti ang gobyerno ni Ana, nisulti ang pamilya ni Senator Bato de la Rosa, nga kung musulti, mupasalig ang gobyerno nga respetuhon ang human rights, ang tawhanong katungod ni Senator Bato de la Rosa, ilahang hangyoon nga musurface, musurrender sa korte para dito sa korte idetermina kung duna ba'y basihanan ang warrant of arrest nga gi-issue, posible ba kini nga ipatuman dinhi sa Pilipinas ug posible ba pod duna ba'y igong basihanan nga ipadala siya dito sa ICC. Okay, maliwanag yan sa mga hindi po nakakaintindi ng Bisaya, lalo na po yung mga bubonistang talyanista. Ang sabi ni Atty. Torion, kung ang gobyerno ay magbibigay ng assurance kung ano ba ang tamang proseso kung merong isang warrant of arrest, foreign warrant of arrest sa isang Pilipino kay Senator Bato, ay susundin yung due process na siya ay pagbibigyan, dumulog sa local court at i-contest itong warrant na ito, ay si Senator Bato mismo ay lalabas. No, upang siyempre magiging legal battle po ito. Ang problema kung hindi ho pagbibigyan ng gobyerno yan, kasi bindalo ang mga animal, malabo ho talaga nalalabas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kahit naman ako, Pilipino ako, may karapatan ako dumulog sa korte. Dahil yan po ay karapatan mo bilang isang Pilipino na nasa demokrasyang bansa ho tayo. Hindi ho po pwede alisan ka ng karapatan. Kagaya po sa nangyayari kay Tatay Digong.
pe-pressure nila si Bato. Parang ginawa nila kay Tatay Digong na napakaraming kapulisan sa Villamor Airbase. Okay, ito may excuse me po. May Tagalog version po. Interview kay Senator Bato. Ako kay Senator Attorney Torion. Narito po. Parang we could not confirm nor deny na meron nga. Kasi kagagaling ko lang sa Netherlands din, they would not neither deny nor confirm kung meron nga. Pero ito ngayon, bago talaga. News talaga. Kaya nga, hindi ka agad ako nakapunta dito. Kasi ako abogado alam nga naman, flat-footed ako ma-bus na naman tayo. So, kailangan I have to be fully abreast as to what is happening so that I can properly inform and guide my client as to what to do. That is my job as a lawyer. So, ang sa pagka ngayon, si Senator Bato is taking precautions, but we are issuing a request, polite request to the Philippine government, specifically the executive department. Please issue a clear directive as to what to do, what you would do if in case there is a foreign warrant of arrest issued by a foreign court. Would you respect due process? Would you allow him to have local judicial remedies under the 1987 Constitution and pertinent laws? Because if you would, and if you would issue a clear directive, I'm very sure Senator Bato de la Rosa will surface. Magpakita yan siya kung magpalabas ang gobyerno ng klarong direktiba na walang Pilipino ang kidnapin at idiretso lang padala doon sa foreign court. Ito, attorney, kung sakaling man si Senator Bato, parang gagawin nila yung ginawa nila kay Tatay Digong, ano po yung hakbang po natin? Marami tayong inaasahang hakbang na gagawin. Pero yung mga plano kasi natin, kung paparehason, itore na naman tayo. No? Hindi Tor yun, ha? Ako yun. Yung Tore. Kung si Tore, minamadali niya kasi naalala mo, minadali ko pag-file ng petisyon sa Korte Suprema. Nakapile talaga ako at 436. Pero hindi na na-aksyonan ng Korte Suprema yung TRO ko, no? Niraffle na lang doon sa kaya na-kidnap talaga si Tatay Digong at nadala doon sa Netherlands. Kung gagawin kasi yan ng gobyerno, kaya kasi nila Kaya nga kailangan meron silang klarong direktibo na wala ng Pilipino ang kidnapin at extrajudicially render sa foreign courts without passing through local courts. Kasi bakit tayo dadaan dapat? Kung meron mang foreign warrant of arrest na galing sa ibang bansa, dapat kasi yun under Rule 39, Section 48, under our 1987 Constitution, dapat yun idaan sa ating mga korte para ma-review yun, para may due process. Hindi po pwede na i-bulldoze mo na lang yung mga proseso na yan at kidnapin at idalahin doon sa foreign courts. Hindi po tama yun. So ito, attorney, huling tanong ay... Okay, yan ang maliwanag statement ni Attorney Torion. Maglatag ng assurance, no, polisiya, ang gobyernong Marcos, paano ba nila i-handle yung mga ganitong klaseng sitwasyon? Kasi I think, first time po natin kasi kay Tatay Digong, may warrant of arrest na nilabas ko, no? Kasi wala rin naman tayo nakitang warrant galing sa foreign country. Ano bang gagawin dyan? Aarestuin ba diretso si Tatay Digong? Or si Senator Ronald Bato de la Rosa? Ito kay Bato na ngayon kasi Tatay Digong kinidnap na nila. Ganon din ba ang gagawin nila? Kasi kung ganon, talagang malabo na lalabas si Senator Bato. Pero ayaw naman kay Senator Torion. Ako pa Senator Torion, magiging senator talaga to. Attorney Torion ilatag nyo. Yung mga karapatan ni Senator Bato, lalabas si Senator Bato. Pero, sa akin lang hindi pwedeng magtiwala si Bato dito kay Remulla Brothers, Marcos admin. Mga tuso ang mga to. Senator Bato, nabudol ka rin, sobra-sobra. Grabing suporta yan kay Bongbong Marcos. Sabi pa nga ni Bongbong, hindi daw papahawakan yung buhok ni Bato. Talagang hindi sila makipag-coordinate sa ICC, pero wala, yung nangyari kay Tatay Digong, posible din na mangyari kay Senator Bato de la Rosa. Nagawa nga kay Digong na former president, kay Bato pa kaya. Yan po ang pinakadelikado na mangyayari kay Bato pag magkumpiyansa. Kasi ang mga Remulla, mga tuso. Pero mga sinungalin din tong mga animal. No? Pero tablado sila sa Indiano.
tablado po sila sa isang Indianong entertainment vlogger. Umangal po kay John Vic Rimulya ang naturang Indiano sa una-unang pahayag ni Rimulya na umano'y safe ang Pinas kumpara daw since 2014. Pakinggan po natin muna itong sinabi ni John Vic bago ang pagdibang ng Indiano sa kanya. Mikos Insan. Tama yan kasi nga may nagsabi sa akin before, performance is the best PR. Gawin mo lang yung tama, gawin mo yung naaayon sa batas. No amount of press release kasi di ba? Yung ano yung isang leader na palpak naman. Kahit mag-tumbling-tumbling ka pa, baliwala ang good PR kung wala kang nagawa sa buhay mo. Di ba? So, hindi na magta-tumbling ako, pero gagawin ko lahat sa DILG ang pwede kong gawin para gumanda ang Pilipinas. Oh, lol. I'm very proud that the Philippines is safer now. It's never happened. The peak of criminality was 2014 on index crimes. Ilang porsyento nga, Sir Camo, ang dinecline ng criminality? By 8, since 2014? Yes. May 80%. 80%. 80%. So, Oh, lol. Yung crime daw, bumaba daw ng 80%. Anak ng kagwang ang yabang ng animal na to. Diyos ko. can we say definitely that we are safe on the streets of the country? Lahat We are wala nang- safer than we've ever been. Okay? We are safer than we've ever been. And it will get better. It will get better. Wow. Malaking difference yung wala nagiinuman sa kalye. Yung mga kababaihan ngayon na nakauwi na hindi natatakot. Siguro may mga kaibigan kayo dito, di ba? Na umuwi, mag-MRT, mag-jeep, tapos mag-tricycle, tapos maglalakad. Marami dyan. Dati nakakatakot umuwi. Tangina na Ngayon, baliktad. I'm proud to say that the cities are much safer. Not only here, all over the Philippines, the cities are much safer now. Puta, ang tanga nito, no? John Vic, binaliktad mo. Sa panahon ni Digong, safety ang maraming Pilipino kahit madaling araw. Pati mga katabi niya, hindi naniniwala kay John Vic eh. O malaya tayong umalis, madaling araw. Pero ngayon nakakatakot, John Vic Rimulya, una-una walang mga kapulisan. Kung meron man, tablado rin niya nagagawa ng kasamaan sa kapwa. Kaya po, hindi po nagustuhan ng ito, hindi to political vlogger ha, ng isang Indiano. Siya po'y nakatira na po sa Pilipinas. Dito siya ipinanganak, 30 years na po. Sabi ni Nobody. Insan, Mikos Insan, sorry, pero parang di na safe ang Pinas. Wala nang kontrol sa mga nangyayari, GG na. Grabe mga balita, ilang mga Indian na din, nadali. Naghahanap buhay lang, tapos mga adik, dumadami, ang gulo na. Trending po yung post ng Indianong iyan. Yan ang totoo, real talk po yan. Marami na, anong panahon? Pino yung panahon na yan na maraming mga Indiano na, alam mo yung naniningil ba? Bombay. Talagang hinuhold up sila, yung iba pinapatay. Which is nangyayari na naman ngayon sa panahon ng gobyernong Marcos. Pero ito po, pakinggan po natin yung rant ng naturang, ito hindi po ito political vloggers. Ito po ay entertainment vlogger. Kilala po ninyo siya. Ako naka-follow. Mikos Insan. Ano, Mikos? Ayan na Insan. Mikos na Insan. Oh. Luluto ng Insan ko, Insan. Pakinggan po natin yung debunk niya kay John Vic Rimulya, bukod dun sa post na nag-trending. Nag-follow up po siya kasi binabas siya eh. Pero ito, 30 years na po siya nandito sa Pilipinas. Dito siya pinanganak. Pakinggan natin. Insan natin na nag-send ng message sa akin na video sa Caloocan kahapon na may riding in tandem na binakbak yung kalahi ko na Insan, na Indian. Na walang kinalaman, nagsisingil lang sa XRM, biglang pap, 7-8 shots, tumba yung tao. May pamilya din yan, boss. Tao din yan. Ang dami yung sinasabi. Lahat ng mga pinopost ko, it does not relate with the government. I don't care what they do. Okay? I don't care. I don't want to fight with them.
Sila ang batas. Tanga ka ba? Nakakalabanin mo yung mga yan? Tapos automatic, sinasabihin yung DDS ako, BBM ako. Boss, sa akin, nire-respeto ko lahat ng nakaupo. Ganon lang ako. Fair play lang, mga boss. Negosyante tayo, wag tayong tanga-tanga. Kayong nasa keyboard warrior, bakit di kayo na mag-people power? Wala namang kumikilos sa inyo, dyan lang kayo sa comment. Oh, DDS yan, oh, BBM yan, ganito, ganyan na, boss. I respect kung sinong nakaupo. That's it. Nung panahon ni DDS, nirespeto ko sila. Panahon ni BBM, nirerespeto natin sila. Anong magagawa natin? Normal lang tayo mamamayan. Hindi naman akong pinakamayaman na industrialist sa Pilipinas na kaya kong kontrolin yung mga yan. Diba? Please lang, boss. Ang sa akin lang, usapan mga kida. Baliktad nyo yung kida, alam nyo na yung ibig sabihin nun. Yung mga kida, boss, mga tao lang yan. Walang kinalaman ang gobyerno. Hindi tanga ang gobyerno, sasabihin nila sa mga kida, oh, gamitin mo to. Magpakahay ka, tapos gawin mo, magwala ka. Common sense, mga boss. Di ba? Lahat na lang ng post na about ganyan, the Philippines is not... Puta, lumaki ako sa Pilipinas, 30 years old na ako, 30 years ako, nandito sa Pilipinas, sobrang safe ng Pilipinas noon. Dati ang makalat lang Manila. May kidnapping, may holduping, lahat, ang dami nangyayaring ganon. Pero ngayon, boss, iba na. Ratrata na sa kalsada. Hindi lang yan yung mga na-watch ko. Si Yorme, ang dami niyang mga nahuli. Kinuhanan ng kwintas, kinuhanan ng ganon. Ano na lang gagawin natin? Boss, mga kapatid natin babae, nasa labas yan. Gabi minsan, di ba? Mga nanay natin, nasa labas yan. Tatay natin, nasa labas. Mga kapatid natin lalaki, nasa labas yan minsan. Biglang raratratin na lang ng mga kida. Anong magagawa mo after? Iyak ka na lang? Magre-revenge ka na lang? After nun, anong mangyayari? Di ba? May freedom of voice tayo. Freedom of... Ano ba yung tawag doon? Freedom of speech. Freedom of speech. Yun lang ginawa ko. Nag-post lang ako. I don't feel safe here in the Philippines anymore. Feeling ko minsan pag magmamanila ako, puta boss, if public place lang ako naglalakad, feeling ko may mangyayari sa akin masama. Ganun na yung kaba ko ngayon sa sarili ko. Hindi ko alam sa inyo, pero ako, ganun na yung feeling ko. Na normal lang ako mamamayan, ha. Boss, naawa ko sa mga namamatay na tao na walang kinalaman sa mga ganyan na ngayon. Naghahanap buhay lang sila. Anong mali doon? Tapos bakit sa comment section galit na galit kayo sa... Di ba may obsessed kayo sa mga gobyerno? Di ba? Tinatag yung si Remula, tinatag yung si ano. Boss, hindi ko kilala yung mga yan. Marami akong kaibigan na politicians. Ang pinag-uusapan lang namin about our lives. Wala kaming pinag-uusapan kung anong nangyayari ngayon sa loob. That's not us. The friendship may limit. Okay? Madami tayong kaibigan na politicians and love ko silang lahat. Sa mata nyo, ayaw nyo, pero for sure, kung may mga kaibigan din kayo mga politician, alam nyo na yan. Okay? Ako, from bata pa lang ako, kasama ko na sila, mga kuya ko na sila, mga kapatid ko na sila. Ganon yung samahan namin. Wala ako pwedeng i-post against the government kasi I have friends inside and I don't want to talk anything about them. Ganon lang yun. Okay? Respect begets respect. Ayoko magsalita about the government. Sino ba ako? Who am I? Ako ba yung papakinggan? Ang dami-daming mas matatalinong tao dyan. Ang dami-daming mga content creator na nagpo-post about sa mga government. Sila pakinggan niyo. Ako, boss, wala ako. Bakit? May kaibigan ako. Love ko sila hanggang kaibigan ko lang. Wala kaming project, wala kaming ganon. Boss, yumaman na sana ako sobra ngayon. Hindi ako mayaman, boss. Swerte lang ako sa magulang ko. God. Sorry, Maya Insan. Love ko kayo. Mali lang yung pag-gets nyo or oh my God, it's... Ang init dito sa La Union ngayon. I think 42 degrees na sa labas. Baka nakilikili yung sun. I have to change. I love you guys. Relax lang kayo. Relax lang kayo. Please lang. Kung may mga kaibigan kayong kida, tigilan nyo na sila. May mga kapatid tayo na nabablindly. Ano na lang, please. Think about our families. That's it. Thank you. Love you. Nagets ko itong si Migos Insan eh. Nobody. Yung, alam mo, nag-react lang naman siya kasi yun yung naramdaman niya. Yun yung experience niya. Lalo na sa kanilang community na mga Indiano, mga nagpa 5-6, marami talaga nabibiktima na. O ito pa, isa pa recently. Kasi sabi sa safe daw eh. Hindi nga safe eh. Ito pa, post pa niya. O, pakinggan natin. So ngayon guys, kaka-check lang natin ng news sa Taguig, Bikutan. Isang Indian na nanay, dinali na naman ng mga insan.
Ano boss, anong gagawin natin pag ganun? Pag nanay natin yan, anong gagawin natin? Oh my God. Boss, anong gagawin natin? Pag nanay kasi, ito kung nakaiga sa harap ng tindahan. Oh my God. Ngayon lang, 1 hour ago, kakatingin ko lang ng news through kay Papa. Dire-diretso na, boss. Sa mga insan dyan na mga kida, tama ba? Oo, mga kida. Boss, kung kailangan nyo ng pera, pagtrabahuin nyo. Huwag naman yung ganyan. There is heaven after this life. You're gonna go to hell. Stop taking people's life, bro. Come on, magulang din yan, boss. Nagtatrabaho lang. Sorry guys, nag-emotional lang ako yan. No, ito, John Vic, paano po ito? Mismong mga Indiano na po yung pumalag. Marami na daw na biktima muli sa kanila, mga kinikidnap, no? Ang problema, kung pagbigay sana ng pera or pagkuha ng pera, hindi ginugurgor eh. Tapos sasabihin mo, John Vic, na safe ang Pilipinas. Ayan na ho, ang patunay ha. Itong si Mikos Insan, naintindihan ko yung kanyang post. Sana yung mga tanganista, bubunista, tanggapin nyo po yan. That's the reality. Yan po ang totoong nangyayari sa ating bansa. Hindi po safe ang Pilipinas. Meron pang nag-viral na video, isang entertainment vlogger din, na foreigner. I think sa BGC, binintahan siya ng Coca-Cola. Anak ng kagwang. Ganun po, John Vic, ang Pilipinas, safe ba? O ito, mismong mga foreigner na po ang nagsasabi na hindi po safe ang Pilipinas. Marunong lang mag-Tagalog si Insan dahil dito na ipinanganak, pero siya po ay talagang purong Indiano. Respeto natin, mga Pilipino, yung pahayag at obserbasyon ng ibang lahi sa ating bansa under Marcos admin. Hindi naman talaga safe ngayon, anak ng kagwang. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipino,
vlog mo may pag-asa.